Diyos sa buhay? Hallelujah. Tunay nga, He is holy forever. Amen, mga kapatid. Yun ang patuloy-tuloy na atang awitin, no? At katulad ng mga anghel sa kalangitan, they are singing praises to God, giving Him all the glory, singing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Amen. So yun po ang dapat nating pagmasdan, laging dapat nating tutukan, no? Or mag-focus tayo sa kabanalan ng Diyos, mga kapatid. Amen. At napaka-importante po na makilala natin ang banal na Espiritu. Amen. Naniniwala po ba tayo importante makilala natin ang Diyos? Yes, no? At tunay nga, doon natin makikita yung glory ng Panginoon, yung pagkilos niya sa buhay natin, no? Sa patuloy na ating pagkakilala sa Kanya bilang pinakadakila, pinakamataas sa lahat. No? Ang title nito, mga kapatid, na ating pag-aaralan is The Fullness of the Holy Spirit. Ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Sabihin natin, kapuspusan. Amen. No? Kapuspusan ng Santong Espiritu. Alam ba natin, mga kapatid, sa lahat ng tao merong pumupuspos. Merong pumupuno. No? Pero hindi lahat ng tao puspos ng banal na Espiritu. No? Marami ay puspos ng mga bagay sa sanlibutan, puspos ng bisyo, puspos ng mga bagay sa ating kaisipan, no? Na mga pumapasok sa ating isip, tumatanim sa ating mga puso. No? Kaya nga, from the abundance of the heart, the mouth speak. Yung ating pananalita, yung ating way of life, yung ating thinking. No, kanina nabanggit sa devotion ni Sister Lolit, no, about sa ating pag-iisip. Napakahalaga, mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Amen. So, dahil bawat tao has to be filled with something, and there's no reason na hindi tayo mapuspos ng banal na Espiritu kung tayo ay lalapit sa Diyos. Amen? Sino pong handa patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu? Praise the Lord! Amen. Tayo po muna ay manalangin muli. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa muli pagkakataon nito, pribilehyo na ito, sama-sama kaming lumalapit sa iyo to approach your throne of grace, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mapagkilos, sa pag-ibig mo, Panginoon, na tunay na pinapaalam mo sa amin, Lord God, na kami ay hindi kailanman nag-iisa, kundi ikaw ay laging nariyan, Panginoon. Pinagkaloob mo ang Santong Espiritu na nananahan ngayon sa aming mga katawan, Panginoon, upang kami gabayan, tulungan, at patnubayan sa lahat ng aming desisyon at lakarin dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy, Lord God, na pangunguna sa aming buhay. Maghari ka, O Diyos. Let your will be done in this morning. We give you all praise and glory. And everybody say, in Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, pag-aralan natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Sa early church, makikita natin. Amen. Nabasa natin, no? Last week, nabanggit din natin, napuspos ang mga alagad ng Panginoong Jesus, ang mga apostol, no? At nagmanifest iyon na para bang malakas na hangin at parang mga dilang apoy. Amen. At sila nagsalita ng iba't ibang wika at lahat ng nakarinig na iba-ibang lahi ay nakakaintindi or nakaunawa. No? So, yung isa po sa ebidensya na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, tayo po ay nakakaunawa. Amen? Nakakaunawa ng ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Naunawaan natin kung kalooban ba ng Diyos o hindi. Amen? Dahil tunay na ang salita ng Diyos, siya dapat mapuno sa ating puso. No? And in the book of Acts, basahin natin Acts 4:31. Ang sabi dito, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At ano po ang nangyari? Buong tapang na nangaral ang salita ng Diyos. Ang isa pong taong puspos ng banal na Espiritu, hindi niya ikinahihiya i-share ang gospel. Yan po isang patunay na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. You're not ashamed of the gospel. No? At yun nga po, patapos nilang manalangin, no? Kaya mahalaga yung ating prayer life, yung ating devotion. Kasi mga kapatid, panahon tayo ng technology ngayon eh. Diba? So, kung mas marami kang oras sa mga bagay sa libutan, sa social media, yun ang pupuspos sa iyo. Tama? Kaya hindi mo namamalayan yung vlogger na sinusundan mo, kung sino mang pinapakinggan mo, pinapanood mo, naging katulad mo na rin manalita. Tama? Manamit. Mag-isip. Pares na kayo mag-isip. No? Pero kung lagi tayong babad
Sa presensya ng Diyos, sa panalangin at sa kanyang salita, meron tayong daily devotion. No? Tayo ay mapupuspos tuloy-tuloy ng banal na Espiritu. Amen po, mga kapatid. No? Meron nga, no, nung kabataan ko, kumakain ako sa kapitbahay, no? Sa kaibigan ko. No? Siyempre, masarap magluto rin yung nanay niya. No? Tapos pagkatapos namin maglaro, doon na ako pinapakain. No? Nagluto rin si mama. Diba? Pag uwi ko ng bahay, kaso busog na ako. No? Kung sabihin ko, busog na ako. Sabi ng nanay ko, paano ko nabusog? Diba? Ang alam niya, hindi pa ako kumakain. No, yun pala, nabusog na ako doon kasi nakikain ako sa kapitbahay. Amen? So, ibig sabihin, napuspos na ako doon eh. Kaya wala nang puwang yung luto ng nanay ko para makain ko pa. No appetite na kasi busog na ako doon sa ulam doon sa kapitbahay. Naunawaan niyo ba yung ibig ko sabihin, mga kapatid? No? Kung ikaw ay busog na busog sa mga bagay sa libutan, may puwang pa kaya ang salita ng Diyos sa puso mo ngayon? Wala. That's why you need to pray and empty your heart. Surrender it to God. At papalitan ng Diyos na pusong laman na marunong sumunod sa Kanya. At doon pupunuan niya ng Kanyang salita. Bubusigin ka ng salita. Pupuspusin ka ng banal na Espiritu. No? Huwag tayong magpakabusog sa mga bagay sa mundo. No? Tayo ay laging magpakabusog, no? Sa ating espiritu. Puspusin natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, magampanan ho natin o magawa natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. And we see that si Stephen, no? Ano nangyari kay Stephen? Acts 7:55. The first martyr, si Stephen. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ito yung bago siyang mamatay. Paano pinatay si Stephen? Pinagbabato hanggang sa mamatay. Dahil sa kanyang kapahayagan patungkol sa Panginoon, no? Sa Panginoong Jesus na siya ang Messiah, na siya ang tunay na sugo at tumubos sa ating mga kasalanan. So, nakita natin dito, ano yung mapapansin natin? Nakatayo ang Panginoong Jesus, no? Doon sa kanan ng Diyos, nakita ni Stephen bago siya mamatay. No? Kumbaga sa standing ovation. Ibig sabihin, lugod na lugod ang Panginoong Jesus sa kanya. Mababasa natin sa Biblia, nakaupo, di ba? Nakaupo sa kanan ng Diyos. Laging seated at the right hand of God. Yun makabasa natin. Pero pagdating doon kay Stephen, sa Book of Acts, nakatayo, nakita ni Stephen. Why? Because Stephen is filled with the Holy Spirit. At sabi niya pa bago siya mamatay, ang mapatawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Familiar? Yes. Yun din ang sinabi ng Panginoon doon sa krus. At yun din ang sinabi ni Stephen bago siya pagbabatuhin hanggang sa mamatay. No? Bakit? Yung mga taong pumatay sa kanya, nauunawaan niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi dahil busog na busog sila. Puspos sila ng mga bagay sa sanlibutan. No? Pero si Stephen, puspos siya ng banal na Espiritu. Kaya even to the point of death, ano po ang kanyang puso? Ano ang puso ni Stephen? Kapatawaran. Ang puso ni Stephen, pag-ibig pa rin sa kapwa. Ganun po ang puso ng Diyos. Isa yun sa ebidensya na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Na kahit, di ba, kaya ba natin yun sa ganang ating sarili? No? Sinampal ka sa kanan, iharap mo pa yung kaliwa. Kinuha yung balabal mo, binigyan mo pa ng isa. Kaya ba natin yun? Sa ganang ating sarili, hindi natin kaya yun. Only the Holy Spirit can do that. Only God can do that in our lives. Yung extraordinary life. No? Yung extra mile na tinatawag. Kasi sa ganang ating sarili, ang kaya lang nating mahalin yung kamahal-mahal o yung mga mahal natin sa buhay. Pero yung mga difficult people, yung mga talagang masasamang tao, they are hard to love, no? Kaya doon tayo po tinetesting ng Panginoon, doon tayo minomold ng Panginoon, mapuspos tayo ng banal na Espiritu, nang sa gayon, matuto tayong umibigay ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Jesus standing at the right hand of God, no? At gayon din si Apostle Paul, puspos ng banal na Espiritu. Acts 9:17. Ang sabi dito, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito.
Pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi sa kanya, "Kapatid na Saulo, panapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay mapunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Amen? So yung pananampalataya ni Saulo, na ang pangalan niya ay naging Apostol Pablo, amen, pinuntahan siya, pinalalangin. Siya ay nakakita at napuspos siya ng banal na Espiritu. Bakit? Siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Amen. Mapupuspos lang ang isang tao ng Santong Espiritu kung tatanggapin niya ang Panginoong Hesus, kikilalanin niya ang Panginoong Hesus bilang siya ang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen. So sa ating Christian life, mga kapatid, no, kamusta ba ang ating Christian life? Pastor, ang dami pong gumugulo sa isip ko. Yes, we know. Parehas tayo, we are in a spiritual battle. Mananalo ba tayo sa spiritual battle kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu? Hindi. No? We can only win every battle in our lives if we are filled by the Holy Spirit. No, kung puspos tayo ng Santong Espiritu. Bakit natin minsan o madalas may nababalitaan tayo, Kristiyano naging talunan, nag-backslide or, di ba? Talagang bumagsak. Bakit? Busog na busog sa mga bagay o salita ng sanlibutan. Kapatid, ano ang mas malakas na boses sa iyo? Boses ng Diyos o boses ni Satanas? No? Examine your heart. Mga kapatid, ano yung talagang priority mo? Your dreams, pangarap mo sa buhay, yan ba ang priority mo? O to glorify the Lord Jesus Christ? Ikaw makakasagot niyan. To chase your dreams or to follow Jesus? Pastor, masama bang mangarap? Hindi po. Pero kung yun ang Diyos mo, the Bible says you cannot serve two masters. You cannot serve both Mammon and God. Amen po. Ang isa ay tatakwil niya, ang isa ay paglilingkuran niya. Kapatid, sino pinaglilingkuran mo? No? You tried so hard, di ba? Sa iyong buhay para maabot yung pangarap. But nung nandun ka na, still empty. Why? Because the Holy Spirit can satisfy. The one who satisfy our needs is the Holy Spirit. Amen po, mga kapatid. Naunawaan natin, at yan ang nangyari kila Apostol Paul. Si Apostol Paul, kailan natin ang background niya? Di ba? Siya may posisyon. Isa siyang Pariseo. Yes. Amen? Andun siya sa tagugtog ng kanyang posisyon. Di ba? Mataas. Maraming benepisyo sa Imperyo Romano na kanyang nakakamtan. Meron siyang authority. Meron siyang pinag-aralan. No? Abot-abot niya ang kanyang pangarap. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, sabi niya, I counted all as loss. Para sa akin, they are all rubbish. Basura, lahat yung aking nakaraan. Sabi ni Apostle Paul, dahil for me to live is in Christ and to die is gain. Yes. I press toward the goal. Sabi ni Apostle Paul, dahil ang kanyang Diyos ay ang Panginoong Hesukristo at hindi ang kanyang pangarap. Yes, hallelujah. No? Kaya kapatid, actually, help is always available. Ang tulong ng Diyos ay laging available. Alam mo kung alin ang hindi nagiging available tayo? Yes. Hindi tayo nagiging available sa Diyos. Ang Lord, ang banal na Espiritu, nandyan lang. Parakletos. Diba? Sa Greek word. Ibig sabihin, He's alongside. He's the helper, comforter, advocate, counselor. Lagi siyang nandyan para tulungan tayo. Ang tanong kapatid, kailan ka huling humingi ng tulong sa Diyos? Inaamin ba natin kailangan natin ng tulong sa araw-araw? Amen. O baka nangangas tayo dahil matalino ako eh. Tsaka matagal na akong Christian. No? We need the help of the Holy Spirit. We need the fullness of the Holy Spirit. Lalo na sa panahon natin ngayon, anxiety, depression, di ba? Prolonged sadness. Yun talagang, ano ba yung depression, no? Sabi, when you're clinically diagnosed,
it is a prolonged sadness. Sobrang haba ng panahon na ikaw ay malungkot. That you feel na ikaw ay mag-isa. No, kapatid, the good news is, God cares for you. God loves you. He is always there. No? Kaya lang, minsan, ang nakakatisod pa, kapwa Kristiyano kasi. Kapatid, kaya ka depressed kasi hindi ka nagpipray. Ginudge mo, no? Bis nakausapin mo, tulungan mo. Kapatid, ano bang problema? Bakit malungkot? Amen? Alam niyo ba, even the servants of God ay pwedeng dumanas ng depression? Yes. Elijah, Moses, Jonas, Naomi. Ang dami. Man of God. Ibig sabihin, hindi, yun ay totoo. Mental health, yun ay totoo. Napagdaanan yan from Old Testament. And you know, paano nila na-overcome yun? By the help of God. David, hari, dumanas ng depression. No? We have a battle to face. But remember, church, the battle is not yours. Sa Diyos yan. Amen. Kaya kung ano man yung kalungkutan or anxiety gumugulo sa isip mo, speak out. No? Yes. Yes. And yung mga na-assign na cell leaders, speak out. Yes. Approach your disciples. No? Ask them. How can we pray for them? Diba? Ano ang struggle natin? We all have struggles. Amen? Yes. We all have struggles. And we need the fullness of the Holy Spirit in every step of the way. No? Sa pamilya, we all have struggles. No? And we need the Holy Spirit to be in charge in our lives. Huwag nating solohin, mga kapatid. Speak out. Yes. No? So, ang makakatulong lang talaga sa atin, mga kapatid, no? Ang Diyos, sapagkat siya ang lumikha sa atin. Yes. No? Draw near to Him and He will draw near to you. Amen. In the book of Acts, every Christian is filled with the Holy Spirit. No? Pero sa ating panahon ngayon, anong nakikita natin? No? Parang hindi gaanong napupuspos ang karamihan ng mga Kristiyano ng banal na Espiritu. Because the fullness of the Spirit simply means to be controlled by the Holy Spirit. Sino ang kumokontrol sa sarili mo? Are you controlled by your emotion? Are you controlled by your own will? Or are you controlled by the Holy Spirit? Ephesians chapter 5:18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Are you controlled by alcohol? Are you addicted by something or, di ba, sa mundong ito na kumokontrol sa iyo? Kapatid, I say it again, help is available. The Holy Spirit is here and He's talking to you. He's talking to us. Sabi na, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Control. This is a command. No? Lapit tayo sa Panginoon. Surrender. Kasi when you surrender to God, Lord, ikaw na ang take in charge sa buhay ko. Hindi na ako. Lalo na yung mga major decision. Diba? Sa mga kabataan, no? Whom to marry. Whom to be with. Is God involved in your decisions? Is God in control of your lives? Or ikaw pa rin ang nasusunod? No? Apostle Paul saying, let it be a constant experience. Sabihin natin, constant. No? Tuloy-tuloy na karanasan. Apostle Paul is saying, let it be a constant experience. Not just once a week. Hindi lang tuwing linggo, napupuspos ka ng salita ng Diyos.
No? Pastor, nakakatamad manalangin eh. Yes! Merong pumipigil sa iyong manalangin. So, do it anyway. Pastor, nakakakaba, nakakatakot mag-share. Do it afraid. Gawin mo pa rin. Diba? Tuloy ka lang sa Panginoon. And the Holy Spirit is always on your side. He's the helper. He will help you. Amen? He will guide you. He will give you wisdom. Amen? So, it doesn't say fill yourself with the Spirit. It says be filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, make yourself available. Ulitin ko, make yourself available sa presensya ng Diyos. Go to the secret place of the Most High. Always go to the secret place. No? Don't be alone. Di ba? Na sa akala mo, yung deception sa akala mo na ikaw lang mag-isa at walang makakatulong sa iyo. No. The Holy Spirit is saying, I am here. The question is, do we make ourselves available sa Panginoon o lagi tayong tumatanggi kapag mayroong pinapagawa ang Panginoon? No? Alam ba natin kapag may pinapagawa ang Diyos, halimbawa dito sa gawain niya, sa DOCGN, no? Yung mga nagpa-participate doon, pinupuspos ng banal na Espiritu? Again, make yourself available. Hindi sasabihin mo, hindi, kaya na nila yan. Ng mga elders, kaya na nila pastor yan. No, make yourself available. Get involved. Get involved in the conquest. And you will constantly experience the fullness of the Holy Spirit in your life. No? Anong mga ebidensya na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu? Ang sabi ni Apostle Paul, Ephesians 5:19. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga espiritual na awitin. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen? Ang isang taong puspos ng banal na Espiritu ay laging nagpupuri, umaawit sa Panginoon. Naalala niyo si Silas at si Apostle Paul? Nakakadena sa kulungan. Binugbog pinersecute, binugbog, pinagmumura, kung ano-anong ginawa sa kanila ng mga tao. Pero nandun sila sa kakulungan, anong ginawa nila? Nagpuri sa Panginoon. It's like they're singing, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Yes, Lord God. And then biglang lumindol. Nasira yung kulungan. Pero hindi sila tumakas. Amen. Nakita sila ng jail guard. Namanghain jail guard. Sino pong mga taong to? Diba? Because Silas and Apostle Paul were filled with the Holy Spirit. Amen. At alam mo ginawa nila doon sa jail guard? Sinira nila ng gospel. At yung jail guard na yun, at yung buong pamilya was saved. Amen. Hallelujah! Yun ang nagagawa kapag puspos tayo ng banal na Espiritu. Do you want your family, the whole family to get saved? Yes. Be filled with the Holy Spirit. Make yourself available. No? Lagi sa Panginoon. Yes, we all have problems. We all have personal issues, struggles. Pero kapatid, tuloy ka. Deny yourself. Take up your cross. Follow Jesus. No? And you will see, you will experience the hands of God. You will experience the Holy Spirit filling you and using you. No? Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga matitinding persecution. No? At makikita natin, Ephesians 5:19, sila ay laging may galak. Amen.
Isipin nyo, nabugbog na. Diba? Kung ano nang pinagsasabi sa kanila, kinulong pa sila, nakakadena pa sila, nakuha pa nilang magpuri. Bakit? Yung kagalakan ay hindi nakabase sa sitwasyon. Yung kagalakan hindi nakabase kung ilan laman ng bangko mo. Yung kagalakan at kapayapaan hindi nakabase kung saan ka naroon ngayon. Ito ay nakabase sa salita ng Diyos at sa kanyang pangako at kung paano kanya niligtas. Kung paano kanya minahal at patuloy na minamahal. Yun yung kagalakan na nararanasan nila. That they know God loves them. That they know God will never forsake them. God will never leave them. Hallelujah. Hallelujah. Yun yung kagalakan, mga kapatid eh. Yes. Amen? Hallelujah. Kapatid, be still. Amen. Be still. I say it again, be still. Be still. And know that He is God. Amen. Yes. He is our Savior. He is our healer. Are you struggling with your anxiety, with depression, with your mental health, with your emotions? He is our deliverer. Amen. The Holy Spirit is always there. Now, are you available for the Holy Spirit? Sinasabi mo ba sa Holy Spirit, Panginoon, tulungan mo po ako? Do you always say that? Yes, always seek help. Help is available. Hindi ko sasabihin help is on its way. No, help is already available in you. Because the Holy Spirit lives in you. And God loves you. God cares for you. God cares for your family. God cares for this ministry. God cares for this nation. Hallelujah, Jesus. Nais ng Lord maligtas ang lahat. Amen. Now, do you care for God? That's the question. Do you care for God? Yes. No? O pagdating sa gawain, nakakatamad. Pagdating sa gawain, busy ako eh. Pastor. No? You make yourself busy at nabubusog ka ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya ang banal na Espiritu hindi makakilos. Nagigrieve siya. Nasasaktan siya. Dahil punong-puno ka ng mga bagay sa liputan. Now, we pray, di ba? Nabanggit kanina 1 John 1:9? Yes. Confess, di ba? That's how we empty our hearts. Confess your sins unto God. He is faithful and just to forgive all your sins. Lord, patawarin mo po ako. Dahil ako po ay nagkasala sa iyo. Do we know nagkakasala tayo sa Diyos sa oras pa lang? Parang sa loob ng isang linggo, ang konti-konti ng oras natin sa Diyos. At ang dami nating oras sa sarili natin. Pero ang napakabuti ng Panginoon, naiintindihan niya tayo. Alam niyo ba yun? Naiintindihan niya tayo. Laging handang umunawa, laging handang umintindi ang ating Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi mapapahiya at yayakapin niya. Kahit gaano pa kasama. Yes. Yun ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? At yung kagalakan na yun, nagmumula sa Diyos, yun ay eternal. Kaya ang evidence na isang tao ay puspos ng banal na Espiritu, He is joyful. Amen. Sabihin natin, joy. Joy. Yan. You say praises to His name and shout of joy because of His goodness. Amen. Sa verse 20, anong sabi doon? Lagi kayong magpasalamat. Ay isang taong puspos ng banal na Espiritu, lagi nagpapasalamat yan. Amen. Amen. Nasubukan mo na magpasalamat dahil sa mga problema mo. Amen. Hallelujah. Lord, salamat. Sa problemang ito, ako ay natuto. Sa problemang ito, ako ay lumago sa aking pananampalataya. You pray for wisdom, God will give you problem to solve. Yes. Yes. You pray for strength, God will give you or will reveal to you your weakness. You will experience weakness before you appreciate the strength that comes from God. Amen? At lagi tayong magpasalamat, sabi doon, sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Huwag tayong magreklamo. Huwag tayong puro negative. Yung laging wala yung hanap mo. Ay, wala ako ng ganito. Kulang ako. Kapos ako. No? Pero kung lagi kang pasalamat, salamat sa Lord.
sa muling umagang ito na ako'y nakapagpuri sa Kanya. Salamat sa Lord. No? Na ako muli ay nakapaninig or nakabasa ng Kanyang salita. No? Yung tubig na pinanligo niyo, nagpasalamat pa kayo sa Panginoon? Yes. Amen. Alam niyo ba sa ibang bansa, hirap ng tubig? Sa ibang mga lugar? No? Tayo, basta ano lang eh. Actually, ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon na hindi natin ina-acknowledge, no? So, lagi tayong pasalamat sa lahat ng bagay. Kahit yung pagsubok na dinaranan mo ngayon, kahit yung problema, yes, pasalamat ka sa Panginoon. Because behind that problem, there's wisdom. Amen. God will teach you. The Holy Spirit is the teacher. Amen. And ask the Holy Spirit, Lord, tulungan mo po ako, maunawaan ko, at ma-resolve ko in accordance to your will. Yung mga desisyon ko, Panginoon, tulungan mo po ako na maging ayon sa iyong kalooban. Yung dapat ang panalangin, Lord, let your will be done. Salamat po, Panginoon. Amen? Lagi tayong pasalamat. No? At patuloy kang mapupuspos ng banal na Espiritu. Verse 21, ang sabi doon, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ang isang taong puspos ng banal na Espiritu, submissive. Amen. Amen. Submissive yan sa salita ng Diyos. Basta kinorek siya ng salita ng Diyos, sasubmit yan. Yes. Hallelujah. Lahat naman tayo kinokorek eh. Amen. Amen. Di ba? Kasama ako. Sama tayong lahat dito. God is molding us. That is called sanctification. Pinapaging banal. Amen. Amen? Pasakop tayo. Alam niyo kung bakit nagtatagal ang progreso ng maraming Kristiyano na ilang taon na sa Panginoon di na natuto? Yes. Bakit? Hindi submissive eh. Ayaw mag-submit sa cell leader. Ayaw mag-submit sa pastor. Ayaw makinig sa disiplina ng Biblia. Dapat ang ating solusyon lagi, biblical solution. Amen. Biblical system. Yun ang ating pairalin. Biblical mindset. We have the mind of Christ because of the Holy Spirit. Pero kung paiiralin mo yung sarili mong, ito na yung kinagisnan ko eh. Ito na yung kultura na kinalakihan ko. Which is opposite or talagang against the will of God. Kapatid, submit. Sabihin natin, submit. Submit ourselves unto God. Amen? Si Apostle Paul, nag-submit siya. Amen. Dati siyang nagpapapatay ng mga Kristiyano, na may persecute. Yes. Pero nung nag-submit siya sa Panginoon, transformation ang nangyari. Do we want transformation in our lives? Yes. Do we want transformation in our family? Yes. Do we want transformation in this community? Sa Golden City, Diamond Village, dito sa Cavite, dito sa Imus, do we want transformation? Let us be submissive to the God of our souls. Amen? Hallelujah! Submit, kapatid, at patuloy kang mapupuspos ng banal na Espiritu. Si Apostle Paul, he's saying, kapag ang isang tao puspos ng banal na Espiritu, siya ay joyful Christian. Kahit ang daming problema niyan, matutuwa, magagalak pa rin siya basta nasa presensya ng Panginoon. Lagi mo po siyang nakikitang nakangiti. Tingnan mo yung katabi mo. Joyful Christian. No? I have joy in my heart. Kinakata niya sa kanya. Why do you have joy? Our joy is not based on our situation. Yes. Our joy is based on who God is, on who He is in our lives. Yes. That He is always there. He will never leave me. He will never forsake me. That God, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, He is my helper. In times of need, in times of trouble. He is my portion. He is my shield. He is my strong tower. Yes. No? He is my healer. He's my deliverer. He is my provider. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Be filled with the Holy Spirit. Paul is not talking about yung pag sinabing joyful Christian,
Hindi yung silly humor or komedyante siya. No. Nothing wrong with sense of humor, mga kapatid. Don't get me wrong. Tama yan, kailangan natin yan sa buhay. No? Pero yung magandang biro naman, hindi yung green jokes or offending jokes. Di ba? Kailangan yung sense of humor. Na Christian humor na tinatawag. No? Kasi tayong mga Kristiyano, dapat kilala tayo bilang masasayahing tao. Amen. Di ba? Paano ka nakikilala sa community? Kilala ka ba bilang masayahing tao, palangiti, o kilala ka bilang masungit? Ako ganun ka. No? Tapos kilala ka bilang suplada at suplado. Diba? Tayo mga Kristiyano, kilala tayo bilang masayahing tao. Joyful Christian. That's one of the evidence you are filled with the Holy Spirit. No? So, ang banal na Espiritu, ang makakapagbigay sa atin nun, joy. It gives a good balance. Sabihin natin, balance. Ayan. Balance sa ating buhay. Ang Holy Spirit, no? Yung stable tayo. Kahit anumang bagyo. Paul is talking about deep confidence. Ayan, sabihin natin, deep confidence. No, kapag may kumpiyansa ka, kapag sa Diyos ang iyong kumpiyansa, kaya mong harapin anumang bagyo. Yes. Kaya mong harapin anumang laki ng alon. Because you know that the Lord is above the storm. And we can rise like eagles because we can do it. No? All things through Christ who gives us strength. Amen? Joy, deepest joy, indescribable. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ayan. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Lagi nandiyan ang tulong ng Diyos eh. Kaya ang tanong ko ulit, na kapatid, kailan ka huling humingi ng tulong sa Diyos? O kapag may problema, isip ka kagad ng paraan sa sarili mo. Pray. Yes. Amen. Diba? Huwag kang mabalisa. Hinginin niyo sa Diyos, Lord, ito po ang pangangailangan ng aming pamilya. Lord, ito po ang pangangailangan ng aking mga anak. Halimbawa sa school, no? Lord, ito po ang pangangailangan ng aming pamilya. Hingin mo sa Diyos. He is our helper. He is our provider. Great provider. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Baka questionin niyo ako, sabi, Pastor, asan doon yung provide nung nag-pray? No? Alam niyo kung anong pinoprovide na una ng Panginoon? Kapayapaan. Amen. Peace that passeth all understanding, that guards your mind and your heart. Bakit kapayapaan, kapatid? Kasi kapag na-receive mo yung kapayapaan mula sa Diyos, makaka-focus ka, makapag-isip ka ng maayos, at mariresolve mo ang problema ng maayos. At iyon ay kalooban ng Panginoon, ikaw ay magtagumpay. At magtagumpay, at magtagumpay. Kaya unang binibigay niya, kapayapaan. No? Para mapanatag ang isip mo, makapag-isip ka ng maayos, na para bang nakahiga ka sa tabi ng batisan, kumakain ka ng ubas at nag-meditate kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Ganon. Yun ang kapayapaang binibigay sa ating puso. Sa gitna ng mga sirkumstansya, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, no? Ng mga nararamdaman nating kalungkutan, or difficulties, He is there. God is always there. Amen? You will experience peace in the midst of crisis. Peace in the midst of crisis. Psalm 145 verse 3. Dakila ka, O Diyos, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. No? You can still smile. Smile. You can still smile. No? Sa kabila ng iyong mga nararanasan. You can still shout for joy. You can still shout hallelujah. You can still shout glory and honor unto God. Kung ang iyong pananaw ay nakatuon sa kanyang kadakilaan. How great is your God? No? Singing praises to God in the midst of pain, in the midst of suffering.
No? Si Apostle Paul, naranasan niya ang mga matitinding kahirapan. Pero nagawa niya pa rin magpuri at tuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon. Ilang beses nasira yung barko na sinasakyan niya? 3 beses. Tapos, bumagyo pa. No? Tapos, kinagat pa siya ng ahas. Isipin niyo yun, mga kapatid. Kinagat pa siya ng ahas, pero tuloy-tuloy pa rin si Apostle Paul. Pinagpag niya lang doon sa apoy na ginawa niya. Amen? Thank you. Hallelujah. So, joy, spirit, from the Holy Spirit, no? Making melody in our hearts. Singing praises unto Him. Sharing the gospel. It comes from the heart, not just on the lips. Ang totoong kagalakan ay nananahan sa ating puso. No? Hindi lang sa ating mga sinasabi. Basahin natin Ephesians 5:20 ulit. Sige po, tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go! Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, makikita natin, yung Spirit-filled Christian, he is thankful, no? Hindi siya yung grumbling, hindi siya yung lagi complaining, na katulad ng mga Israelita. No? Lagi ang dami mong reklamo sa buhay, no? Lagi ang dami mong nakikita ng mga negative, no? Hindi mo nakikita yung kagandahan, kabutihan ng Diyos. No? Kapatid, ano yung nirereklamo mo sa ngayong panahon to? Mataas yung bigas, bili ng bigas. Nakasulat na yun sa Bible. Hindi ka dapat magreklamo kasi nasa last days tayo. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Amen. No? Ang daming bayarin. Nasa Bible yun. Yes. No? If you take care of God's business, He will take care of you. Yes. Amen. Hallelujah. Andun ho lagi yun. Mga kapatid, no? Huwag tayong mag-grumble, laging nagko-complain, no? May friend ako sa Facebook, yung lagi yung status niya, puro pagre-reklamo sa gobyerno. Di ba? Pero kung ikaw, you're a Christian, ang trabaho natin, pray for the government. Share the gospel. Hindi yun yung ang departamento mo hindi para magreklamo sa buhay, no? Philippians 2:14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Sabi ni Apostle Paul, when a person is filled with the Holy Spirit, siya ay magalak, siya ay lagi nagpapasalamat sa lahat ng bagay, no? Hindi yung pinipili mo lang yung dapat mong pagpasalamatan. Ang sabi sa binasa natin, lahat ipagpasalamat mo. No? Lahat ipagpasalamat natin. It's a marvelous thing that when we are hurt or we suffer, we are able to say, thank you, Lord. Naranasan mo na yun? Nandun ka sa kalagitnaan ng suffering, ng sakit, pero ang sinabi mo, Lord, salamat po. Amen. Hallelujah. Gawin mo yun, kapatid, no? At totoo, maranasan mo talaga. No? So, salamat sa Panginoon. Ganun lagi. When we were in the hospital, nung nakatusok kay Camille yung tubo, 2, dahil dinidrain yung tubig sa baga niya, no? Wala kaming kapera-pera. At alam niyo kung magkano yung bill? Doctor's fee pa lang. Mahal na. At inabot ng bill, 200 or more or less, 300,000. Ang ginawa namin. Ang sabi ng Banal na Espiritu, I am here. The Holy Spirit prompts us to give praise to God. Magpasalamat sa Panginoon na nagkakaroon ng progreso yung anong pangalang sakit na yun? Ascites. No? Nadidrain yung mga tubig at may mga tumutulong. Pasalamat sa Panginoon. No? Ano nangyari na magpasalamat sa Panginoon? Karoon ng kapayapaan.
At pag nagkaroon ng kapayapaan sa puso, makakapag-isip tayo ng maayos at mariresolve natin ang problema ng maayos. Amen? At yun, nabayaran naman ang mga doktor. Amen? At yung hospital. No? Dahil yun sa tulong ng Diyos. Kaparaanan ng Diyos. Magpasalamat ka lagi, kapatid. At pupuspusin ka ng Diyos. Nais mong maranasan ang mga bagay na mula sa Diyos. Always give thanks unto God. Amen. Hallelujah. No? Everything na nararanasan mo ngayon, give thanks unto God. Give praise unto Him. Dahil nararapat lamang naman talaga sa Kanya yun. Yung pagsamba, huwag mong i-hold back yun. Ibigay mo ng todo sa Panginoon. Yung paglilingkod, ibigay mo dahil para talaga yun sa Panginoon. Yung ating sarili, hindi tayong may-ari nito. Tinubos tayo ng walang kasing halaga, dugo ng Panginoong Kristo. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Amen? So even though si Apostle Paul, he went a lot of pain and suffering, he glorified God, no? At dahil yun din ang ginawa ng Panginoong Kristo. Yun ang ating tutularan lagi, yung ginawa ng Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, nung siya ay dumaranas ng talagang matinding kapighatian, at yung pawis niya may halo ng dugo, it's a sign of stressfulness, no, anxiety, in a deep pain and agony na naranasan ng Panginoong Kristo nung siya'y nagkatawang tao. John 15:11, anong sabi niya ng Panginoong Jesus? Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Natunghayan ng mga alagad yung ginawa ng Panginoong Jesus. Nung nanalangin siya. No? Ama, kung maaari, ialis mo ang saro ng paghihirap na ito sa akin. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang mangyayari, kundi ang kalooban mo. At nung moment na yon, nagpadala ang Diyos ng anghel at pinalakas ang Panginoon. Amen. Upang mapagtagumpayan niya yung daranasan niya sa krus ng Kalbaryo. Over and over again, we find Jesus is saying, "Thank you, Father." Lagi sinasabi ng Panginoon Jesus yun, di ba? Pag nagbabasa tayo ng devotion. And He was submissive. Pinakita niya yung very perfect example na dapat nating sundan. He was submissive unto the death of the cross. He was spirit-filled. Hanggang kamatayan. Amen? Puspos siya ng walang espiritu. Obedience. Submissive. No? Submission unto God. Kapatid, alam ba natin kung hanggang kailan tayo dito? Amen? It's the perfect time to submit your heart, your mind, yung kabuuan mo, the totality of your being, submit unto God. Pasalamat ka sa Panginoon. No? Live life to the fullest in Christ. Amen? You see, kapag ang isang taong makalaman, hindi yan magsasubmit. Si Judas, nagsisi siya, di ba? Nakonsensya siya, tama? Binato niya yung 30 silver, pilak, doon sa mga religious leader. Nagsisi siya, tama? Remorse sa Ingles ang sabi. Pero nag-submit ba siya sa Diyos pagkatapos niya magsisi? Hindi. He was a carnal person. Hindi siya nagsasubmit. No. Pero kung ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu, makikita mo lagi siya nagsasubmit sa Diyos. Amen. Kung anong pinapagawa ng Diyos, yun ang mangyayari. No? Hindi yung kagustuhan niya, hindi yung kagustuhan ng kung sino, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa niya. Yun ang taong puspos ng banal na espiritu. 5:22. No? Sabi doon, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ayan, no? Hindi ko to nilagay para sabihin sa asawa ko, pasakop ka sa akin, ha? Ikaw naman magsaing. Hindi ganon, no? Iba ito. Ang sinasabi ito ng Panginoon, yung being submissive unto God.
Di ba? Dahil ito ang design ng Panginoon ng pagpapasakop ng church sa Kanya. Amen? Sa mag-asawa. No? Dapat alam natin yung lugar natin. Amen. Kung paano tayo magpapasakop. No? So, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. No? Para ito po sa mga kalanayan. No? Ayan. At sabi sa next verse, mga lalaki, ayan, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Yes. Amen. Amen. That is very spiritual. When a husband loves his wife, loves his family, ibig sabihin, nagpapasakop yan sa Diyos. Amen? So, ganun po yun. Basahin po natin ang, talo na tayo sa Ephesians chapter 6. Ayan. Mga anak, sino mga anak dito? Tayong lahat. Ayan. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina, at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. May pangako ito, Ang Panginoon, mula pa Old Testament, actually, ito na yung pinangaral. Panahon pa lang ni Moses. Kapag ito ang ginawa natin, at hindi lang sa ating mga magulang, kung hindi meron tayong respeto sa isa't isa, merong tinatawag na honor. Sabi natin, honor. Honor. Yan. Pag pinractice natin dito yung honor, honoring one another, you will see the hands of God freely working in our lives. Amen? Kaya sabi doon, igalang, alang-alang sa Panginoon. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda, ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga anak, gusto ba nating maging maayos ang ating buhay habang tayo nabubuhay? Anong sabi? Honor your parents in the Lord. Kung wala kang parents, your leader. Hindi lang parents ito. Your leader, your guardian, kung sino ang nag-watch over you. Lalo na sabi sa Bible, honor those who watch over your souls. Yung mga destiny setter nyo. Yan, yung mga cell leaders, yan ang destiny setter nyo. Kaya makinig kayo yung mga disciples, yung mga under doon sa cells. No? Speak out kung anong tulong ang pwedeng nating maitulong. Share your struggles, share your weakness. No? It's part of honoring God. Amen po, naunawaan natin mga kapatid. Sabi doon, magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. In short, magiging successful ka. Amen. In life. Kapag pinractice mo ang honor. No? Mga magulang. Sino mga magulang dito? Yan. Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Huwag nyo silang i-provoke. Diba? Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen. Biblical system, biblical solution, biblical mindset. Yun dapat ang ating gawin sa ating mga pamilya. Amen. Dahil pag hindi nasunod ang Bible at ang mundo ang nasunod, sistema ng sanlibutan ang nasunod sa inyong pamilya, kagulo yan. At hindi matutupad yung pangako na magiging maganda at mahaba ang buhay. Kaya nga, pina-emphasize natin, magbasa. Daily devotion. Ngayon, Sunday, after the service, yan, may kakaroon ng huddle, no?
So, kakamustahin kayo ng mga leaders, yung mga cell group. Kamusta ba ang ating devotion life? Yung mga solusyon ba sa problema natin, biblical? Yan, mga leaders, yan ang mga tanong. Yung mga sistema ba sa loob ng bahay, biblical? Amen? So yun po. Kapag sinunod natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, disiplina, at aral ng Panginoon, mararanasan mo ang pangako niya. Amen po? Kaya submit. Hindi lang yung nag-pass ka ng papers. Hindi lang yun. Submit. Kung ano man yung instruction ng Bible, submit. At yung mga leaders, take note, no? Be aware, no, about the instructions or about the biblical system, about the biblical solution in every problem sa under mo ng cell group. Amen? Dapat yung solution ay laging according to God's Word. Submission begins at home. Ayan. Kung ang bata hindi marunong magpasakop sa loob pa lang ng tahanan, hindi na yan marunong magpasakop sa church. Hindi na magpapasakop din sa school. At paglaki niyan, hindi na magpapasakop sa gobyerno. Nakita niyo kung ano yung impact? Kapag sa bahay pa lang, hindi na nag-disiplina. Diba? Ganun ang magiging impact ng sa komunidad. So, submission begins at home and then it moves out sa trabaho. Ayan. Pag natuto ang bata, ang isang tao mag-submit sa bahay pa lang, pag nagtatrabaho siya sa career, maayos. Dahil natuto pa siya sa bahay pa lang. At alam niyo ba, that's one of the evidence that you're filled with the Holy Spirit? Yes. Amen. So, what must we do, mga kapatid? Ano ang dapat natin gawin para tayo mapuspos ng banal na Espiritu? No? Number 1, hindi ka mapupuspos ng banal na Espiritu kung puno ka na. Kung puno ka na, paano pa mapaglalagyan niya? Number 1, empty yourselves in worldly things. Empty. Paano? 1 John 1:9. Draw near to God. Confess. No? Maganda nga, i-share mo rin yan sa group no? Sa cell group nyo. No? Dahil you cannot be filled until you are empty. Hindi ka mapupuno, hindi ka mapupuspos kung hindi mo naman i-empty yung iyong puso. Come unto God and confess. 1 John 4:4. Mga anak, yan, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Greater is He that's living in me than he that is in the world. No? So, ask God to take away your pride. Alam mo kung ano yung nagpupuno sa'yo? Pride. Kapag may pride, walang paglalagyan walang kapuspusan ng banal na Espiritu doon. Amen. Ano yung prayer natin? Lord, take down my pride. Amen. Aminin mo sa Panginoon, confess your sins unto God. No, your desires that God doesn't approve of. No? Nananalangin ka para i-confess sa Panginoon yon. Hindi yung may gusto ka tapos ipapa-approve mo sa Panginoon. Hindi yon. Huwag mong ipilit kung hindi yung kalooban ng Panginoon. No? Come to God and get cleansed. 1 John 1:9. The Holy Spirit will work in your life. Greater is He. Diba? That's living in us. You must be saved. Una, yan ang pangunahin sa lahat. First, you must be saved. Paano yung sinabi pag-saved? Believe in Jesus. Pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? Pangalawa, tuloy-tuloy na paglilinis o sanctification. Empty yourselves, no? Iwanan mo na yung mga maling pag-iisip, mga maling pananalita, maling kultura na kinagisnan mo. No? Toxic Filipino culture, yung mga toxic Filipino culture, yun, iwanan mo na yun. Diba?
So, nararanasan natin minsan yung toxic Filipino culture, no? Kadalasan sa family reunion, di ba? Pag nag-reunion ng mga pamilya, no? Parang competition sa bawat isa. Ano nang narating ng anak mo? Hindi yun eh. Di ba? It's all about Jesus. It's all about the plans of God. Not our will, but His will be done. Di ba? So, yun ang pangalawa. Malinis tayo sa ating mga karumihan, kamunduhan. Empty. Pangatlo, ang ating motibo ay dapat tama. Bakit tayo nagsiserve sa Lord? Ano yung motibo natin? Bakit tayo nagsiserve sa Lord? Motivated by the love of God. Yun ho ang tama. No? Why do you want to be filled with the Holy Spirit? Yun ang tanong. Bakit gusto mong mapuspos ng banal na Espiritu? Para magkaroon ka ng gift of healing? Para makapagpalayas ka ng mga demonyo? Yun ba ang motibo mo? Kung bakit gusto mong mapuspos ng banal na Espiritu? Para makagawa ka ng mga himala? Yun ba ang motibo mo? Check your heart. Check your motive. Kung bakit mo ninanais mapuspos ng banal na Espiritu. No? Bakit ibinigay ang banal na Espiritu, mga kapatid? The only valid motive for the fullness of the Holy Spirit of God is to glorify Jesus Christ. Ang pinakamotibo natin, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, bakit tayo nagpapapuspos sa banal na Espiritu, ay para madakila at maluwalhati ang ating Diyos na Panginoong Kristo. Yes, palapakan natin ang Panginoon. That is the only motive. Di ba? Why do we welcome the Holy Spirit in our family? Why do we welcome the Holy Spirit in our church, in the ministry? To glorify His holy name. Yes, amen. He is holy forever. Amen. Amen. That is the only valid motive. Mga kapatid, no? Our motives must be right. No? Pero kung ang motibo mo para maging popular ka, di ba? Or kung ano namang mga bagay, ang motibo ko para po ako ay gumaling. Yun lang. Katulad ng siyam na kitongin, hindi na bumalik. Yung isa lang yung bumalik. Kasi ang motibo nila, gumaling lang eh. Eh gumaling na. Wala na. Bye-bye, Jesus. Pero yung isa, na-receive niya yung magalingan at tuloy-tuloy siya sa pagpupuri at pagdakila sa pangalan ng Diyos. Amen? Yun po ang dapat na motibo natin. Glorify His holy name. Amen? So, we must realize that we don't get the fullness of the Holy Spirit as a spiritual luxury. Hindi ito luxury. The fullness of the Holy Spirit is a necessity. Sabihin natin necessity. Kinakailangan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Absolute essential. Napakahalaga ng kapuspusan ng banal na Espiritu kapag tayo ay maglilingkod sa Diyos. Kapag tayo ay magdi-disciples, kapag tayo ay mag-aalaga, kapag tayo ay ginagampanan natin yung pinapagawa ng Diyos, nasa conquest tayo. Very absolute, essential, the fullness of the Holy Spirit. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, wala. Wala doon talaga ang puso mo. Napipilitan ka lang noon. No? So, Jesus said, apart from me, you can do nothing. But with God, nothing is impossible. Amen? We must yield. Surrender tayo sa Panginoon. Last two verses, Ephesians 1:13-14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin, hallelujah, ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ng Kanyang kaluwalhatian. Nakita niyo kung ano yung motibo? Yes. Na ibibigay ng Panginoon lahat ng mga pangako niya dahil ang motibo ng taong yun ay tama. Ano yung motibo? Kaluwalhatian para sa Diyos. Yes.
ang paglilingkod natin voluntarily, this is for the glory of God. No? Hindi tayo upahan, hindi tayo nagpapabayad. That's not our motive. Money is not our motive. Because surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Once our motive is right before God, to glorify God, to magnify His holy name. Amen? Itaas lagi ang pangalan ng Diyos sa ating buhay. No? Yield and surrender. Give your heart and mind to God. By faith, ask the Holy Spirit. Lagi tayong humingi at tayo'y makakatanggap. Sino gusto tumanggap? Amen. Hallelujah. No? Tayo ay humingi sa Panginoon. The best is yet to come. Ayan, sabi diyan, ang Espiritu ang katibayan na makakamit. We have the assurance of faith. Na makakamit natin all the promises of God. No? At yun ay para sa kanyang kalwalhatian. Kapatid, your future is secure. We have an amazing future ahead of us. Naghihintay sa atin. Yung mga pangako ng Panginoon, doon tayo, ituon natin. No? Huwag tayong magpa-distract, huwag tayong magpa-disturb sa mga bagay sa libutan, yung mga kaguluhan, kawalan, yung mga bagay-bagay na ginagawa ni Satanas sa panahong ito. Focus your eyes on Jesus. Ask the Holy Spirit always. Ask help. Ask guidance. Ask for wisdom. Ask for strength. Because He cares for us. He loves us. At inihanda na ng Panginoon new heaven and earth for all of us, mga kapatid. No weeping. Wala na doong burol. Wala na doong sakit. Wala na doong karamdaman. No? Lahat ay bago na. Yun ang pangako ng Panginoon na nakita ni Apostle John. No? Wala nang kahirapan. No? Wala nang kaguluhan. Dahil ang naghahari doon ang King of Kings, Lord of Lords, kaya kapayapaan. He is holy forever. Amen. No? Can we sing that song, music? No? Can we worship God with that song and yield to Him, surrender unto Him right now, church? No? Get on your feet. Let's rise, mga kapatid. I invite you in the presence of God right now. No? As we sing this song, as we worship the Lord, we sing forever He is holy. No? That ang puso natin, ang motibo ng puso natin ay walang iba kundi luwalhatiin ng Diyos. Amen. Yes. Hallelujah. Are we ready, church? Are we ready to glorify His holy name? Are you ready to lift up the name of Jesus? The name above all names. He must be lifted high. And we must humble ourselves para maitaas natin ang Panginoon. Kapatid, humility. Take down our pride. Holy Spirit, we ask, Panginoon, continue, Panginoon, to move in our midst right now. Holy Spirit, we welcome you. We say, ask the Holy Spirit, we welcome you in the OCGM. We welcome you in this family. We welcome you, Holy Spirit. Freely work in our lives, Lord God. Let your will be done. Lord, fill us with your Spirit, Lord God. Hallelujah. You're always there, Panginoon. Thank you for your love. Thank you for your goodness. You're holy forever. Generation falling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. Yes, He's the Lamb of God. For all of
You are great, Lord God. Your goodness, your love endures forever. Thank you, Lord God, that you cares for us, Panginoon. Thank you, Lord God, that you love us infinitely, Panginoon. And truly, Lord God, you're the same God, yesterday, today, and forever, Panginoon. And to you alone, we give all praise, we give all glory, we give all honor, Father, in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Shout hallelujah. 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 In Jesus' name, amen. Amen. To God be the glory. Amen and amen. Salamat sa Panginoon sa natunghayan nating salita. Amen sa araw na ito. Tunay nga na sarap magbulay-bulay, nagbibigay kalakasan at kalakasan sa bawat isa sa atin.